Isang matinding laban sa LA rivalry ang natunghayan natin ngayong gabi. Kumapit ang Los Angeles Lakers para talunin ang Los Angeles Clippers 125-122 sa isang ending na literal na nakahinga lang ang fans nang sumablay ang potential game-tying 3 ni Nick Batum. Isang possession lang ang pagitan, isang tira lang ang nagdesisyon. At dahil doon, umangat ang Lakers sa 34-21 record habang papalapit ang mas malaking hamon, ang susunod nilang kalaban, ang Boston Celtics. Hindi ito simpleng panalo, ito ay statement win, composure test at malinaw na patunay kung saan napapunta ang team na ito habang papasok sa crucial stretch ng season. Pinangunahan ng bagong floor general na si Luka Doncic ang lahat matapos magtala ng 38 points, 11 assists at 6 rebounds. Hindi ito scoring night, ito ay masterclass sa kontrol ng tempo. Siya ang nagdikta kung kailan bibilis, kailan hihinto, at kung saan huhugot ng opensa ang Lakers sa bawat crucial na sandali. Malaking tulong din ang agresibong laro ni Austin Reeves na nagbigay ng 29 points at 6 rebounds. Tahimik pero lethal, habang nakatuon ang depensa kay Doncic, siya ang sumaksak sa gaps. Sa postgame, tinanong siya tungkol sa pisikal na match-up nina Luka at Chris Dunn at simple lang ang sagot niya, hindi siya nakikialam sa two grown men's beef dahil parehong competitors ang dalawa at masaya raw itong panoorin. Samantala, hindi man malaki ang scoring ni LeBron James na may 13 points, nagpakita naman siya ng all-around leadership sa kanyang 11 assists. Isa sa pinakamahalagang plays ng laro ay ang alley-oop connection nila ni DeAndre Ayton na ayon kay Ayton, isa raw iyon sa highlights ng kanyang career. Hindi lang yun highlight, iyon ang simbolo ng lumalakas na chemistry ng dalawa sa loob. Nag-ambag si Ayton ng 13 points at 7 rebounds, pero mas mahalaga ang kanyang presence sa loob, rim protection, screens at vertical spacing na nagbibigay ng dagdag na dimensyon sa opensa. Sa kabilang banda, kahit natalo, kinilala ni LeBron ang galing ni Kawhi Leonard. Tinawag pa niya itong isa sa pinakamahusay na manlalaro kailanman. Para kay LeBron, may mga bagay na hindi mo kontrolado tulad ng injuries. Ang mahalaga ay kung paano ka lumalaban kapag nasa laro ka. Isang respeto mula sa isang all-time great patungo sa isa pang elite competitor. Sa panalong ito, malinaw na ang Lakers ay hindi lang umaasa sa star power. May sistema, may balanse, may tiwala sa isa't isa. At habang papalapit ang playoffs, mas nagiging delikado ang ganitong klaseng team, yung marunong manalo sa dikitan, hindi lang sa blowout. Pero ang tanong ngayon, sapat na ba ang ganitong performance para harapin ang Boston? Handa na ba talaga ang Lakers sa mas malaking test? Kayo, ano sa tingin ninyo? Contender na ba ang Lakers o may kulang pa bago sila masabing tunay na title threat? Comment down below. Meanwhile, the Clippers are 0 for 5 from 3 after that Mather and Zone and carelessness. Doncic pulls up from the logo. They'll try to free up Doncic here, and what a pass.